tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Masa na bang Angie na yun? Sabi darating ka agad. Isang oras na wala pa. Naku, si Elsa tumatawag. Siguradong tatanungin na ako nito kung nasa na ako. Hello, sweetheart. Sweetheart, naririto na ako sa restaurant. Nasaan ka na? Bakit wala ka pa rin? Ha? Yun daw bibigay ni Mr. Makasheb ang commission ko. Kaya kailangan makausap namin ni Angie, si Mr. Makasheb. Hello, sweetheart. Naririyan ka pa ba rin ba? Oo, basta hintayin mo ako dyan. At darating ako. Paano? Nasa akin ang komisyong ibinigay ni Mr. Makasheb. Iiwanan na kita dito. Salamat din ha. Magkano ang binigay ni Mr. Makasheb sa'yo ha? Kulang-kulang 50,000. Sabi ko na sa'yo eh. Basta lagi kang sasama sa akin. Magkakaroon ka na ng extra income. Oo nga eh. Madadagdagan ng gagastusin ko sa kasal. Salamat ha. Sige, mauna na ako sa'yo. At kanina pa naghihintay si Elsa sa usapan naming lugar. Mahigit isang oras akong wala. Narito pa kayo si Elsa sa loob ng restaurant na to. Wala na siya sa upuan. Sweetheart. Sweetheart. Naku. Salamat at naririto ka pa. Akala ko, iniwanan mo na ako. Talagang iiwanan na kita. Ito nga't umalis na ako sa inuupuan natin lagi eh. Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba nagpunta? Halika na dun sa inuupuan natin. Doon ko na ipapaliwanag sa'yo kung bakit ako nalik. Kumusta na kayo ni Benjo? Okay lang naman, inay. Bakit po? Sigurado ka ba na okay lang kayo? Oo naman po. Bakit po ba? May nakapagsabi kasi sa kapatid mo na may nakakita raw kay Benjo na may kasamang babae. Nabigla ka. Hindi mo alam, no? Ang alam po, may sinamahan siyang kasama niya sa trabaho. Pero trabaho daw ang dahilan kung bakit sila magkasama ng babaeng yun. Anak, alalahanin mo ha. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong tiwala dyan sa nobyo mo. Inay, bakit naman hanggang ngayon pinagdududahan niyo pa si Benjo ikakasal na nga kami. Yun na nga ikakasal na kayo, pero may naririnig-rinig pa akong kasama niyang babae. Inay, may tiwala ako kay Benjo. Saka pag-aralan niyo nang tanggapin ang relasyon namin ni Benjo. Dahil siya ang ama ng batang isisilang ko. Basta! Obserbahan mong mabuti ang nobyo mo. Hanggat hindi pa kayo nakakasal, baka huli na ang lahat magsisi ka. Inay naman huwag niyo nang pansinin ang mga taong nag-iintriga sa relasyon namin ni Benjo. Dahil nagmamahalan kaming dalawa ni Benjo. Hayan na nga't mamamanhi ka na sila bukas. Sana nga anak. At hindi ka nagkakamali sa desisyon mong pakasalan si Benjo.
Oh, kanina mo pa hawak yung menu. Bakit hindi ka pa nag-order? Hindi na siguro ako mag-order. Ano, pwede ba yun? Uupo lang tayo dito sa loob ng restaurant? Gusto mo bang batuhin tayo ng mga waitress? Dahil uupo lang tayo dito sa loob ng restaurant na hindi kakain dito? Ikaw na lang siguro ang mag-order. Ako lang mag-isa ang kakain. Pwede ba yun? Malulunod ko ba ang kakainin ko habang nakatingin ka sa akin, ha? Masasayang din naman kasi ang pagkain order ko dahil pagdating ni Mr. Makashib, aalis na ako kagad. Eh, wala pa naman siya, hindi ba? Yun na nga eh. Ano bang oras na sinabi mo? Kala ko ba alas 2 tayo magkikita? Ito nga mag-aalas 6 ng hapon, wala pa siya. Parating na yun. Minessage ko na siya eh. Ay, nako. Oh, ito. Ito na siya. Hello, Mr. Makashib. Nasaan na kayo? Oo, nandito na kami ni Benjo. Ito nga, parang dinuduro ang puwet niya. Ewan ko ba dito? Gustong-gusto nang umalis. Oh, nasa dan ka na? Oh, sige. Sabihin ko kay Benjo na 5 minuto lang, nandito ka na. O sige, bye. Naririto na ang tita mo at lola mo at mga ibang pinsan mo. Si Benjo, bakit wala pa? Kwan po, inay. Baka may inaasikaso na naman yun. Nako, ano ba yung nobyo mong yan? Kahit kailan, pa-importante. Nasaan na ba yung nobyo mo, Hana? Kanina pa naghihintay ang mga bisita natin. Galing pa sila sa ibang bayan. Ang iba sa kabilang probinsya pa galing. Dahil gusto rin nilang makilala yung nobyo mo. Tapos wala pa siya. May tumatawag po sa akin. Baka si Benjo na ito. Si Benjo na nga. Hello, Benjo. Nasaan ka na? Bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Malapit na ako. Ilang minuto na lamang at nariyan na ako kasama si Inay. Natapos rin ang pamamanhikan. Ay, nakaraos din ang pamamanhikan kahit papano. Ang lalim namang buntong hina ngayon. Para ka lang napilitan yata eh. Hindi naman. Ang tamang salita ay para akong nabunutan ng tinik. Sobra kaya ang tensyon ko kanina. Tanong ng tanong sina Itay at Inay kung nasaan ka na. Ganun ba? Pasensya ka na, sweetheart, ha? Hindi ko kasi maintindihan ang kasamaan ko sa trabaho eh. Ha? Hindi mo maintindihan ang kasama mo sa trabaho? Sino? Si Angie. Angie, babae? Oo, pero huwag mo siyang pagsilosan dahil ang pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa trabaho. Trabaho? Sigurado ka? Oo naman. Tulad ng sinabi ko, mayroon siyang sideline at dahil babae siya, dahil may trabaho siya sa munisipyo, kaya pagkatapos ng trabaho namin sa munisipyo, tinatrabaho niyang sideline niya. At dahil babae siya, siyempre, natatakot maglakad mag-isa. Kaya nagpasama sa akin. Nababahagi na niya ako sa mga porsyento niya. Yun nga ang ginastos ko sa pamamanhikan natin. Sigurado ka, ha? Baka mamaya iba na yan. Pwede ba naman yun? Hindi kita ipagpapalit kahit kanino pa. Kahit siya pa si Miss Universe, dahil ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko.
napapadalas na ata yung pagsama-sama mo kay Angie, ha? Ha? Oo napapansin mo pala. Oo. Pards, alalahanin mo. Engaged na kayo ni Elsa. Oo naman. Hindi ko sisirain ang relasyon namin ni Elsa. Bakit kayo laging magkasama ni Angie? Alam mo, hindi lamang ako nakakapansin na lagi kayong magkasama. Kundi mga kapwa nating empleyada, napapansin. Ang madalas ninyong paglabas-labas. Pati sa pagpunta ng kantin Naku, siya na yung kasabay mo. Hindi na ako. Ano bang meron, ha? Nililigawan mo rin ba si Angie? Hindi Ikaw na nga itong nagsabi na engaged na kami ni Elsa. Yun na nga Kakasal na kami. Yun na nga pare, ikakasal na kayo ni Elsa. Pero madalas pa kayong nagkikita magkasama ni Angie. Wala yun pare. Anong wala yun sinasabi mo? Di ba naman yun? Lagi mong kasama tapos wala lang. Sige nga. Ganito kasi yun. Kumikita ako sa pamamagitan niya. Ano? Anong kumikita ka sa pamamagitan niya? May kakilala kasi siyang ahente ng lupa. Si Mr. Makashev. Inuutusan siya ni Mr. Makashev. Siyempre, dahil isinasama niya ako, kaya nababahaginan ako sa mga komisyon niya. Ganun ba? Ito nga, may pandagdag ako sa gagastusin namin sa kasal. Dahil medyo malaking ibinigay na komisyon sa akin. Ay, kala ko. Kung nililigawan mo na si Angie. Hindi Pwede ko ba naman siyang ligawan may nobya na ako? Yun na nga rin ang sanang sasabihin ko sa'yo. Jackpot ka na kay Elsa, kaya huwag mo na siyang pakawalan. Hi, sweetheart. Ha? Hi, Ayong. Ay. Oh, napasyal ka. Oo nga Teka muna. Niyaya kasi akong kumain sa labas tong kaibigan mo Nakalimutan naman yata, kaya pinuntahan ko na siya dito. Oh, paano sweetheart? Magpaalam ka na kay Ayong para makaalis na tayo at nagugutom na ako. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang Ano ka ba naman? Pupunta ka pala ng munisipyo, hindi mo sinabi. O bakit? Ayaw mo bang pupunta ako doon? Hindi naman sa ayaw ko. Pero sabihin mo naman kung pupunta ka, para hindi ako mabibigla. Tulad kanina. Sinabi mo kay Ayong na niyaya kitang kumain sa labas. Oo. Bakit? Masama ba ang sinabi kong yon? Ito nga't kumakain na tayo sa labas, hindi ba? Hindi naman sa ganun. Pero sana sinabi mo naman ng maaga para hindi ako nabigla. Bakit ko sasabihin sa'yo? Gusto kita sorpresahin Teka, mag-order nga tayo at kanina pa ako nagugutom. Nandoon na naman ako Ganito ba talaga ang maglihi? Elsa! Oh, Elsa! Kumusta ka na? Hi. Teka, magkakilala ba tayo? Hindi mo ako nakikilala dahil talagang hindi mo talaga ako kilala. Pero kilala na kita dahil minsan nakita doon sa munisipyo. Ha? Di ba't galing ka na sa munisipyo noong isang araw? Oo.
dinaanan ko doon si... Si Benjo. Tama ba ako? Huwag ka nang mahiya. Office mate ko si Benjo. Ikaw pala si... Ako si Angie. Angie? Parang may pangalan na nabanggit sa akin ni Benjo noon na. Hindi pa ba ako nababanggit ni Benjo sa'yo? Alam mo, malapit ako sa nobyo mo. Malapit ka sa nobyo ko? Oo, siyempre. Isang pinagtatrabawan namin, kaya malapit ako sa kanya. Kaya alam ko ang tungkol sa inyong dalawa. Hindi ba't kailan lang namanhikan na siya sa'yo? Oo. Yun ay dahil nga malapit sa akin si Benjo. Kaya alam kong lahat ang nangyayari sa kanya. Marami na siyang naikwento sa akin. Tulad nung bata pa siya, mga naging crushes niya sa high school, naikwento na rin sa akin. Tiyak ko, naikwento na rin niya ako sa'yo, ang babaeng naging nobya niya. Alam mo, masarap kwentuhan si Benjo. Lagi nga akong tumatawa kapag kasama ko siya. Naku, napasarap na yata ang kwentuhan natin. Kamuntik ko tuloy nakalimutan yung bibilhin ko dito sa grocery store mo. Kasamahan ko nga sa trabaho si Angie. Siya nga yung sinasabi ko sa'yo na sinasamahan ko. Ang ganda niya. Maganda nga si Angie, pero mas maganda ka dun. Sigurado ka ba na magkatrabaho lamang kayo ni Angie? Oo naman. Magkalapit ba kayong dalawa? Ha? Anong magkalapit kaming dalawa? Ganito yun. Totoong magkatrabaho kaming dalawa, pero magkalayo naman kami ng inuupuan. Naroon siya sa may dulo. Ako naman sa may counter. Dahil akong nagre-release ng mga sedula. Bakit niya sinabing magkalapit kayong dalawa? Ha? Sinabi niya yun? Oo. Maliwanag ang sinabi sa akin na magkalapit daw kayong dalawa. Siguro ang tinutukoy niyang magkalapit kaming dalawa dahil magkaibigan nga kami. Sigurado ka nga bang magkaibigan lamang kayong dalawa? Oo naman. Ano ka ba? Ikakasal na nga tayo kung ano nung pang iniisip mo. Kung mabuti pa, uuwi na ako. Para makapagpahinga ka na rin. Kita mo? Ngayon lang tayo nagkakakwentuhan aalis ka na kaagad? Kasi nga malalim na ang gabi. Iniisip ko yung bata na nasa sinapupunan mo. Ito nga bang bata na nasa sinapupunan ko ang iniisip mo? O si Angie? Elsa. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Saan hahantong ang pagsiselos ni Elsa? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo
ng F3 Recording Studio. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.